Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita ang mga unang martir na banal na sambayanan ng Diyos sa Roma. Si Emperador Nero noon ang namumuno sa Roma sa pagnanais po niya na baguhin ang itsura ng imperyo ay ayon po sa kwento, siya ay nagpasimula nung sunog sa imperyong ito. At ang ginawa po ni Nero ay ang pinangalat niya na ang nagsimula ng sunog ay ang mga Kristiyano. Kung kaya't nung panahon iyon, dito nagsimula ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ang ginagawa po noon ng imperyo ay dinadamitan nila ng binabalatang hayop ang mga sinaunang Kristiyano upang sila ay huntingin. At gayon din ay sila ay nagsisilbing mga parang human torches na sinusunog at sila inilalagay sa mga poste. Habang sila nasusunog, nagmimisura silang ilawan sa daanan po ng mga tao, particular po ng mga Romano. Kaya noong taong 64 AD hanggang 315 AD, ang pangalang Kristiyano ay synonymous sa execution victim. Dahil nga patuloy ang pag-uusig na naranasan po ng mga unang Kristiyano alang-alang sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga ang mga unang martir o mga martir na simbahan at tinatawag nating punla ng pananampalataya sapagkat sa halip na sila ay matakot, nagsisilbi silang inspirasyon upang ang mga tao ay lalong sumampalataya sa ating Panginoon dahil nga sa pinakikitang katapangan ng mga martir na ito ng ating inang simbahan. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapisan. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang sasambayan ng Kristiyano ng Roma, ang pasimulang masaganal sa dumanak na dugo ng mga martir. Ipagkaloob mong kami patatagin sa magiting na katapangan, sa pagipagtunggali sa pagsubok, at magala kaming lagi sa maasang tagumpay sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasiyas ang saserdote sa Betel ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kasasalita niya ay nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasiyas si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda.
Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Bethel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at ang mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amasiyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain, at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat na kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligayang sino man kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na hahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasiya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob na ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya,
Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad ng mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Isa sa mapapasin natin sa mabuting balita na napakinggan natin sa araw na ito, kuya hambing natin sa napakaraming pagpapagaling na ginawa ng Panginoon sa mga may sakit, ay yung kanyang pananalita. Bakit po? Kasi sa ibang pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit na inilalapit sa kanila, idinudulog sa kanya, o di kaya'y nagkukusa, at sinasabi ng Panginoon ay, yung magaling ka na. Kumbaga, dahil nga din sa taglay ng kapangyarihan ni Jesus na nagkakatotoo yung kanyang mga sinasabi. Pero ngayon, ang naging panalita ni Jesus ay, lakasan mo yung loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Lakasan mo yung loob at pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. At dahil sa sinabing ito ng Panginoon, ay nag-isip ang mga eskriba laban sa ating Panginoon. At sinasabi nila na nilalapastangan ng tao ito ang Diyos. Kasi nga, para sa mga eskriba, ang tanging makapagpapatawad lamang ng kasalanan ay ang Diyos. At dahil sa hindi nila kinikilala si Jesus bilang Mesiyas, kaya ganun ang kanilang naging pag-iisip laban sa ating Panginoon. Kaya sa bandang huli, makikita natin na matapos sabihin ni Jesus na pinatatag yung mga kasalanan, tumindig ka, magaling ka na. Anong nais pahiwatig sa atin dito? Una, tungkol sa ating Panginoon, na siya ang may kapangyarihan, may kakayanan na magpatawad ng kasalanan sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. At pangalawa, ano makikita natin dito na posibleng nararanasan ng bawat sa atin na sa gitna ng lahat ng kabutihang ginagawa natin, sa lahat ng magandang intensyon na meron tayo sa ating buhay, ang mga tao, katulad ng mga eskribang ito, ay mamasamain pa rin ito. Mamasamain pa rin ang anumang mabuting intensyon o mabuting ginagawa ng bawat isa sa atin. At lahat iyan, naranasan natin. Wala ditong pinagkaiba sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos, na kung saan si Amos, sabi nga isang tagapangalaga ng mga puno ng igos, ay hinirang ng Diyos upang magpahayag sa Northern Kingdom. Tandaan natin mga kapatid, sa lumang tipan, dalawang uri ng propeta. Yung isa, yung talagang hinirang ng Diyos, katulad ni Amos, at meron silang tinatawag na professional prophets. As in, mga professional prophets ito, sila yung mga hinire ng mga namumuno sa kaharian ng mga tao para magpahayag kung ano lamang gustong marinig ng mga tao, ng hari, ng mga namumuno. Yun yung professional prophets. Kaya sila'y binabayaran para magpahayag tungkol sa kung ano lamang gusto nilang madinig. Pero itong si Amos, siya hinirang ng Diyos. Pero ginawa ng haring ito, particular po si Amasiyas na nagsumbong tungkol kay Amos, kay Haring Jeroboam, minasama niya rin ito. At sinabi na siya isang peke at bayarang propeta o manghuhula, at pinaalis siya. Pero hindi ito naging dahilan para masindak si Amos. Sa halip ay patuloy siyang nagpapahayag tungkol sa kalooban
ng Diyos. Mga kapatid, sa ating buhay, mararanasan natin ang mga ganyan. Ano mang kabutihan na meron tayong ginagawa, ano mang intensyon na meron tayo sa isang tao o sa anumang gawain natin, meron pa rin mga tao sa ating paligid na mamasamain ito. At tayo'y akusahan na hindi magagandang bagay. Kasi nga, minamasama nila ito. Ang nakikita nila, marahil ay yung mga mali pa rin nating gawa, salip ng mabuting gawa na ginagawa ng basa sa atin. At ang mga ito, mga kapatid, lahat sa batin na rin sa ating karanasan, naapektuhan tayo. Totoo yun. Maapektuhan tayo. Pero hindi ito dahilan para tumigil tayo. Kasi nga minsan, dahil nga sa dami ng mga ganyan tao sa ating paligid, para tayong paralitiko. Hindi tayo makakilos o hindi kayo ayaw na natin kumilos dahil nga naapektuhan tayo. Pero mahalaga dito, mga kapatid, ay as long as malinis ang ating intensyon at alam natin na yung ginagawa natin ay para sa kabutihan at hindi lamang sa ating sariling kapakanan, magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo. Hindi mawawala yung mga tao na mga intrigera. Hindi mawawala sa ating paligid ang mga taong inggitera. Parating nandyan sila. Na pinag-uusapan ka habang sa likod, sabi nga nung sa kapag ang tao pinag-uusapan ka nakatalikod o nasa likod mo, ibig sabihin lamang noon, nauungusan mo na sila. Mas nauna sila at hanggang doon lamang sila sa likod. Maraming mga tao ang intrigera, inggitera sa ating paligid. As long as alam mong tama ang iyong ginagawa at malinis ang ating intensyon sa lahat ng ating ginagawa, hayaan nyo sila. Hayaan nyo silang mamatay sa inggit. Hayaan nyo silang mamatay sa kanilang pagiging intrigera sa kanilang buhay. Kasi yun lamang ang kanilang kayang gawin. Ang mainggit at intrigihin o kung ano, mang-intriga sa anumang nakikita ng kanilang kapwa-tao. Pero, meron namang kabilang side iyan. At ano yun? Maaaring mga ganyan tao nagsasalita, maganda rin naman na yung tignan mo rin na yung sarili. Baka mamaya may katotohanan din sinasabi nila. Baka mamaya may katotohanan, maya lang ay nagbibingi-bingihan ka na lang. So yung other side. Kaya kung malinis ang intensyon mo, wag mo silang pasin, hayaan mo sila. Pero kung yung intensyon natin ay hindi malinis at alam naman natin may mali tayo sa nagawa natin at magkikibit-balikat naman tayo at magbibigay at magbubulag-bulagan na ibang usapan naman po iyan. Kaya kung titignan natin mga kapatid, it boils down to one thing. At ano yun? Na sa lahat ng ating gagawin, ipagdasal natin parati sa Diyos na gabayan tayo. Nagabayan tayo. Na magkaroon ng malinis na hangarin at intensyon sa lahat ng ating gagawin. Kasi minsan, ang demonyo papasok pa rin. Na kahit alam mong malinis ang intensyon mo sa iyong ginagawa, para bang mayroong magsasabi sa iyong isipan na, kaya mo lang ginagawa yan dahil gusto mo sumikat. Kaya mo lang ginagawa yan kasi meron kang kailangan. Minsan maganyan tayo. Malinis ang intensyon natin, pero minsan parang papasok sa ating isipan na ganun. Yun ay gawain ng demonyo. Na para bagang
ikaw ay sa halip na may panatag mo yung kalooban, alam mo, mali sa intensyon mo, pero ipapasok niya sa iyong isipan na hindi malinis sa iyong intensyon, yun ay gawain ng demonyo. Kaya sa bawat araw na na dumarating sa ating buhay, ibang sa bawat simula ng araw, humingi kahit kagad tayo ng gabay sa Diyos. Panginoon, hayaan mo sa araw na ito ang lahat ng aking gawain, ang lahat ng aking adhikain, magkaroon ng ako ng malinis na intensyon, malinis na hangarin, sapagkat ang lahat ng ito ay alay ko para sa iyo, ang lahat ng ito ay handog ko para sa iyo at laging sa iyo lamang. Amen. Taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko, dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo ating itutugon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan, naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo, naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa, sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Yaong mga namayapa, naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Samarin natin sa ating pananalangin sa misyang itong pasasalamat ni John Jordan Mendoza, gayon din ang intensyon pasasalamat ni Vice Mayor Angel Boy Cruz Jr. para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Rosana Cruz at John Malone Santos, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Father Ramon Orlando Regalado, Serviliano, Angel, Lourdes, Paulita, Fe, Irene, Jose, Loriana at John. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad ng mga nagkakasala sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob aming masambahin, ang alam mo na may kagalakan at katatagan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong aming kagalakang ang mga unang martir ng sambayanan sa Roma ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat pinarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay muling nabuhay. Si Kristo
babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalan
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumairi. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at minimithi kong tagapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinaningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkulob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal ni Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Kumain tayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.